3.5. So 14. 3. Oh. 7, 32. So nasa 25.5. So from third revolution meron na tayong 20. Sarado. Hit 178 yards mga idol. Yakult 42 pag naglagay tayo sa 52. Nimrod mga idol, Nimrod. So ayun na nga mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So alas 9 na, alas 9:30 na. So nangyari ngayon mga idol, may nag-request sa atin. So yung request sa atin is random distance challenge. So ang gagamitin natin ngayon, dapat yan is egg challenge. Yung unang request niyan is 80 to 150 egg challenge. Pero wala tayong itlog. Mahal kasi yung itlog mga idol. 10 piso na isa. So tapos bibiyakin mo lang dito. Tapos yung maganda sana sa egg challenge is may camera dun mismo sa egg. Eh sabi nila uncut. Uncut yung video natin na gagawin. So mahaba talaga ito. So 5 shots each target. So hopefully tumama tayo kasi yung validation ko kanina is hindi po siya akma. So shooting high tayo pag 98 yards pero shooting dead on tayo pag 189 yards sa dial yon pag dinadial natin siya. So ibig sabihin may mintis tayo pag below 100 yards yung ating target. So ibig sabihin pag below 100 yards yung ating target, pwede tayong tumama ng mataas kung susundin natin yung dial na 189. Kung hindi naman natin sundin yung dial na yon, is magbibitin tayo sa 100 up na target. Mabibitin yung ating patama, mababa. So ano kayang gagawin natin ngayon? Tapos meron pa tayo dito ang wind. So napakalakas ng wind ngayon mga idol. Medyo hindi biro po yung ating hangin ngayon na na-encounter dito. Ayan. So meron akong 10 targets na Yakult. Yakult na lang kasi pwede ko siyang lagyan ng tubig. So para hindi siya galaw-galawin ng wind. So Yakult na lang. At meron sana akong nakita na nabili na sana. Ito sana yung gagamitin natin. Ito, ping pong ball. So mura ko lang nakakuha yan, 45 pesos. 50 pesos mga idol, 12 piraso. Problema, hindi natin siya pwedeng malagyan ng pabigat o tubig. Wala tayo ditong syringe. Tapos wala akong pantali. Wala akong tape dito para ma-tape sana to sa tali. Wala eh. So yung nakuha ko dito, yung stock ko dito na Yakult. Yung Yakult, madali lang siyang talian kahit straw mga idol. So doon na ako magkukuha ng mga tubig mga idol na ipanglalagay ko sa Yakult kasi basa naman yan. So laging may tubig sa area na yan. So doon na tayo magkukuha. Random distance. So i-range ko na lang mga idol kung anong distance dito. Stas, ito yung gagawin kong range para sa inyo. Pero pagdating ko dito, i-range ko pa rin siya kung kaya ko kasi yung rangefinder natin mga idol is hindi po siya ganong ka-accurate na tulad ng mga ibang mamahalin. So mura lang ito, Ravas 3. So madali siyang maiba yung distance niya once na sumagip siya sa damo. So siguro palagay ko lahat naman ng rangefinder ganon, pero syempre dito madamo. So hopefully ma-range ko na siya doon. Tapos pag na-range ko siya dito, at least meron na akong idea kung ano siya talaga kalayo. Kaya hindi natin siya kaya hindi ko alam kung kaya kong tumama. Pero hopefully tumama tayo kahit hanggang 60 mga idol kung makalagay ako ng 60 sa ganito klaseng wind. Subukan natin mga idol. So hopefully supportahan nyo ako mga idol. So unahin ko na yung may pinakamalayong target. So yung deal dito sa target is wala dapat point of impact correction or reference. So hindi tayo pwede maglagay ng karton. Pero magdadaya na ako mga idol dun sa 180 plus kasi ayaw natin na umakyat yung ating projectile dun sa kabilang bakod. So kailangan ko mababa yung target para mayroon tayong backstop. Kasi malayo na yun talaga mga idol. So hopefully 160 siguro sa 160 kahit hindi na natin birahin yung 189. So 163 yung nakita ko.
na may pwede natin malagyan ng may backstop. Tapos may tubig siya sa unahan sa malapit sa kanya. So, try natin. Tapos, try natin i-correct yung ating, tapos may makikita natin dito, yung wind drift natin. Kung gaano kalaki na yung wind drift natin sa ganitong klaseng wind call. Kasi ito, palagay ko, mga idol, pumapalo na to mga idol ng 4 kilometers, 4 miles per hour. So, malakas na talaga siya sa pellet. So, yung gagamitin natin mga idol is Astro 18. Ito. Yung bagong batch natin ito, mga idol, mabigat yung bagong batch natin ngayon. Actually, nakapaubos na ako ng 6 gross. Wala naman nag-complain. Ako din, hindi magko-complain. Kasi ang ganda niya lumipad. Mataas yung point of impact niya, mga idol, kaysa sa 18.5 grain. So, magtataka ka kung bakit. Mataas kasi yung ballistic niya, mga idol. Mataas yung BC ng ganitong klaseng pellet natin ngayon. So, naglalaro ito, mga idol, sa 18.8 grain to 18.9 grain. So, hopefully, mga idol, kaya natin kahit close to hit or ano, di ko sure. Kanina kasi maganda sana yung panahon eh. Kasi nung magsisimula na ako, nagtabas ako ng mga sabitan nga. Iyan na. Para ng bagyo. So, I don't think na makakatama man lang tayo dito kahit isa. Di bale? So, kung ano, kung halimbawa, kailangan natin 5 shots each. So, kung halimbawa man na hindi natin matamaan or hindi ko makita sa dalawang putok ko, una. So, siguro yung pangatlong putok ko, mga idol, idadaya ko na. Ihahanapin ko na yung point of impact ko. So, para at least magkaroon tayo ng idea kung saan tayo nagpe-play. Kasi ang wind talaga natin is hindi unpredictable, mga idol. So, kahit maglagay ako doon ng ribbon or parang wind guide, ng direction ng wind, mga idol, wala din. Kasi malakas talaga. Wala ako ditong ribbon. Straw lang yung kaya kong ilagay na yung pantali na straw. Matigas yan, mga idol. Hindi maganda sa wind direction. Tapos wala, galaw talaga, mga idol, yung nyug niyan. So, yung dahon ng nyug, nahahati yung nyug. Baga, parang ginaganyan talaga siya. So, makikita niyo yan mamaya doon. So, yung mga ngayon, stay tuned lang, mga idol. Marami na, mahaba. Mamaya explain ko sa inyo kung paano natin bibirayan to. Sige. Stay tuned lang. Lalagay ko lang to doon. Sukatin natin yung wind. Hindi nakikita sa camera. Dito. 4.3 yung normal, 5.7, 5.4. So 5.4 yung max. So kanina may malakas na wind na pumalo ng 7.1. So yan, ito yung distance natin. Yan, 90, 90, 80, 60 yung isa. Tatlo pa lang yung nalalagay natin. So maglalagay ako dito. Dito na tayo bandang kasi dito hindi natin yan makita. Yan yung 140 natin, 150 doon. So dito siguro ako maglalagay hanggang doon para kita natin. Marami pa, tatlo pa lang ito. So ayan, dito mga idol, 160 na tayo. Doon. So, meron tayong 160, 148, 138, tapos 124, 115, tapos 90, 80, 60. So, tama ba? Meron pa ako dito dalawa. So, ito na sagad, 189 yards. Yan ang sagad. So, aapak na tayo sa putik. Yan. Ay, yan o, nakikita nyo mga idol yung wind. So yun, pabugso-bugso pero ngayon wala. So hopefully ma-check po natin yung mga ganitong panahon na wala bago tayo bumira dito. At hopefully tumama tayo. Kahit umabot man lang, okay lang yan. Yan o, mababa na dito ako maglagay kasi yun, kung nakikita nyo, sabi ko may daanan dyan sa gilid. So kailangan natin dito umapak yung pellet natin sa putik. Ayan mga idol. Ayan o. So ngayon naman galing na naman dito yung wind. Kanina sinukat natin galing dito yung wind. Ngayon na naman galing dito. Medyo umiikot yung wind kaya maglalaro ito sa atin yan. Nakikita nyo yung kawayan. Sige mga idol, stay tuned lang. Lagay ko itong dalawa. Ayan o.
Ayan, i-range natin para may idea kayo. Asan na? Camera muna. Ito may hirap yan. Sana ayan. So, nahirapan ako pero 176. So, ito pa. Yun. Pag dito kasi, iba ang distance natin doon. So, mangyayari niyan, susukatin ko siya ulit pag nakaupo na tayo doon. Kasi nakikita nyo nasa loob tayo. Nasusukat natin is yung sa harapan ng kubo. So, ayan mga idol. Meron tayong 10 targets. Sana umabot mo lang tayo kahit hanggang 80. Subukan natin to. Tigli 5 putok mga idol. So, 10. Tigli 5 putok. Ilan yun? 25. Tama ba ako? 25 shots. Tigli 5 putok sa 5. 25. 50. So, 50 shots mga idol. Subukan natin to. Sana may tumama tayo. Pero kung hindi man tayo tumama, kasi ang law is, ang rules is, pag nagmintis ka, is hindi ka makakamove sa isang target. So, gagawin natin dito, putakan na rin natin ito tigli 5 mga idol. Para makita natin yung point of impact natin kung possible ba talaga natin makaya. Kasi, wind natin. So, kung hindi natin kaya ngayon, gagawin natin, ulitin natin to, redo natin, tapos, bagong setup, try natin kung kayanin natin to. Yan yun mga idol. So yun, hindi ko alam kung madilim yung kuha dyan, pero alam ko hindi naman against the light. So pawisan ako mga idol. So naka 0 tayo. Hopefully tatama tayo. So meron tayong 50 shots, marami-rami to. Siguro pag na-hit na natin, skip na natin para hindi na tayo umabot dun sa 50 shots. Tama ba ako? 10 times 5 mga idol. So siguro unahin natin yung mga malapit, tapos ang tawag nito, subukan natin kung ano ba nakikita ko. Nakikita ko 4 dito, kita ko yung 4 dito, pero uusog ako para makita ko yung 100 and hindi, silip ko dito. So meron kasi tayong 115 yards. So, una natin is 60, 80, 90, and 100 and 15 yards. Pero alam ko yun, 95 yun mga ito. Pagaling dito. Range ulit natin, verify para alam natin na kung ano i-correct natin. So tama, 80, 80, 90, 100 kasi isa. 117. Wala, di ko makita dito ata yung 120. So, iba na yung reading natin dito. Gawa ng sabi ko nga kanina, yung na-range natin is yung sa harapan. Anyways, try natin. At subukan natin kung aakma yung bigay ng app sa validation natin. So, try natin ito, 60. So, sabi dito, yung 60 sa akin is 3.5. Sigit lang. Sana malinaw yung kuha natin. Ayan. 60 is 3.5. 3.5. First shot, 60 yards. Galaw pa din, no?
Parang malabo tayo tumama nito. Malakas yung hangin. So anyways, subukan natin. Kung hindi natin kaya, hindi talaga natin kaya. So sobrang lakas ng wind mga idol. So tiwala lang. Wala pa akong dry fire. So ito na lang yung tutok natin. Try natin. Mintis na tayo dun. So dead center tayo dun. Siguro sa dry fire lang yun. So 80 is 8.5. 8.5. Siguro mag-hold na tayo sa wind. Tama ba ito? Lakas na talaga ng wind. Lakas ng wind mga idol. So palagay ko nasa 7. So kung lagyan natin to ng 7 ay 5.7 miles per hour galing dito sa atin, kabila ay dito sa gilid. So meron na tayong wind call na 5 MOA. So hindi tayo mag-wind call ng ganun kasi meron tayong wind sa harapan. So nagko-kontra yan. Lakas talaga. So fast forward ko na lang natin mga idol pag hindi pa tayo puputok. So mag third shot pa lang tayo. So sayang naman yung sayang naman na pagkakataon. Ayan o. Nakikita nyo sa background ko mga idol, yung mga nyug is parang matutumba na. Ito, sa mga magaling dyan sumukat, sukatan nyo na yan. Bigyan natin. Nag-flinch pa ako. So hindi natin nakita yung ating projectile. So lagyan natin 80 baka malabo. Siguro ayun o, nakikita nyo yung sa likuran. Hold pa tayo ng, hindi tayo mag hold ng isa. Subukan natin to. Hindi talaga tatama. Hindi siya tatama sa 80 sa ganong klaseng wind. Masyadong mapaglaro mga idol. Meron pa akong 3 shots para tumama tayo sa 80. Hindi tayo tumatama. Hindi ko nakikita mga idol yung point of impact ko. So try natin sa baba. Mag-check muna tayo. Hindi ko makita mga idol kung gaano kalakas yung wind niya. Ayun. So sobra yung hold natin. Okay. Kaya natin to sa dead center. Hindi, dito tayo. Favor sa left.
hit. Pasensya na, miss na ako dun eh. So 90 11.6. $11.6, 90. Hit. Busog tayo dito. 117, 20. So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.6. Sana huwag sumabit. May harang kasi ako dito ang puno mga idol. So try lang natin ito. Hindi ko na alam kung saan galing yun. Kalakas. Sobra. Grabe. Pag hindi natin to mga idol tinamaan, galaw na tayo sa 120. Okay, sa meron tayong makikita ang point of view. Taas. Dalawa. Uy, nag-win agad. Taas pa rin. Taas. Baba ko lang. Oo, kung nakita nyo yung point of impact sa pang-apat nating putok, nag-dead center ako doon pero mataas. Ubus na yung ating max. So reload. Meron pa tayong 3,000 PSI. So anyways, naubos natin yung 5 rounds natin dun sa 117 and hindi na natin kaya. Move tayo dun sa 124, 130 yata yun. So tiwala tayo dun sa range ng dun yung ginawa ko doon kasi mataas tayo eh. So tiwala na lang ako doon sa 124 yards. Subukan natin yung 134 yards. Oh, 23. 20 ako eh, diba? 20, 21, 22, 23.2. Diretso lang yung ating video. So ayusin ko lang yung camera pag tumigil. Yan, late na oh. Alam niya yan. Hindi na ito joke mga idol. Saya ko sa ganitong win. Parang napapansin ko mga idol, hindi tayo naapektuhan ng wind drift. Palagay ko galing sa unahan ko yung wind. So dead center lang tayo.
Kanina pa eh. Hold ako ng bibo. Wala na. Hanggang 80 lang tayo o 90. Nandito. So, baka bitin na yung dial natin. Hirap na kasi mga idol range. 131, 59, 25.9, 23, 24, 25.9. Again. Sa likod ulit. Dito tumatama. So, ubus ko na ata yung 5. Bigyan ko lang ng isa. Hindi na natin kaya. So, ibig sabihin, hanggang dito lang yung challenge ko sa 90. 80 lang nga mga idol. Dito. Sobrang late na nito para sa unit natin. Maraming putok. Pero kaya. Pero hindi kaya ng 5 ounce. One for 7, 25.9 plus 1 for 7, 32. So nasa 25.9. So nasa 25. 26 na ako. 27, 28, 32, 29, 30, 31, 32.5. Isa na. So doon nag-adjust na tayo ng malaki ng windrot doon. Okay, 1, 2, 3, ito tayo. Okay. So nasa 2 MOA pa rin tayo. 2.5. Pick up ang win. Sa baba dito tumama. Palagi ko tama yun. Bababa lang ng konti. Hindi natin tinamaan yung Yakult, pero tinamaan natin yung pinagtalian ng Yakult. So nandun lang tayo. Goods na yun. Sa third shot yun tama. Kung nakikita nyo yung Mirage mga idol sa 140. Tama ba ako? 147 yards na yan mga idol. So hindi na po yan biro.
Hit 147 yards. Yakult 4th shot. So dito na tayo sa nakakabante din ako Ano? So, alin ba yung 114 binyara ko pala? Ito, ano ba? Ito. Tapos na ako dyan, dito. Dito tayo sa dulo. ...166 yards. So, 32. Lagay ko lang ulit sa 28 para hindi ako malito. 166 yards. So, meron tayong dial. Meron tayong dial na 41 MOA. So, from third revolution, meron na tayong 42. So, babalik lang ako ng isa. Isang MOA. Hopefully, okay, wala na tayong pellet dito. Wala pa tayo dito 3 rounds. Okay. So, doon, ang dial na natin mga idol sa windrest is pumapalo na ng 1, 2, 3 MOA. Gawin natin dito 4 MOA. Try natin kung mabibitin yung projectile natin. Hindi, dito lang ako sa 3 ulit. Yun. So, nakita ko kulang nga. Okay. Dito tayo sa 3, 1, 2, 3.5. Okay, gawin natin 4, 4.5. Baliktad na mga idol yung wind. So, antayin ko na lang ulit yung papunta dito. Kasi, dito na tayo, parang yung mindset natin is nandito na papunta dito. So, antayin na lang natin yun. Wind call na yun. Yan na. Okay. Spin drift. Okay. Second shot. Third shot. Tingnan nyo yung wind mga idol, oh. Hindi mo na malaman kung saan papunta. So, third shot ito. Gagawin natin, hanapin ko na lang yung point of impact ko dito. So, aiming ako sa kanya. Sa baba lang. Try natin. Ay, walang yan. Mataas. So, tama siguro yung computation ko kanina na 63 lang ito. 163 yards lang. So, 39. So, nasa 40 ako. 39. Ay, 42. 41. 40. Tapos, reload. Hopefully, malinaw pa at matagal-tagalan nandyan pa rin kayo nanonood mga idol. So, meron tayong 3 shots na pinutok sa 160 yards. Well, impossible na to mga idol. Pero, try lang na. Try lang natin. Wala namang mawawala sa atin. Meron pa akong 2.8. Meron pa tayo ditong 2 shots. Ready call ulit. Okay, hindi ko talaga makita mga idol. Hindi ko siya makita yung point of impact natin. Last one. Kasi iba yung direction na natin eh. Ng point of aim natin sa wind direction. Kaya medyo tricky. Okay lang.
Bigay na natin to. Okay, wala. So, tutukan natin sa baba, mga idol, tubig. Dito. Try natin to, kung kaya natin to mapa-splash. At makita natin yung drift natin. Ayan na yung wind. So, sige. Layo na, oh. Tsaka mababa na tayo. So, malayo na siya. Isa pa. Tingnan natin kung accurate yung drop natin. Okay, wala. Isa pa. Tingnan natin. Ang dami natin pellet dito. So, yung elevation natin or yung kulang. So, nabitin tayo doon. So, tama siguro talaga yung unang distance natin na 40. Yung problema naman natin is yung wind kasi masyado na siyang malakas doon banda. So, ngayon, doon na tayo move sa isang target. Alam naman natin na hindi natin kaya. Hindi, abante lang tayo ng abante. Yeah. 178. 178 yards, 47. So 42 minus 5. Sarado. Usog lang ako dito, mga idol. Ay. So dire-diretso pa rin yung kuha natin dito sa ating camera. Pag nakikita ko kasi yung drop, madali lang naman eh. Madali tingnan, pero mahirap birahin. Oh, yun. Hopefully nakita sa camera yung point of impact natin doon. Hit 178 yards, mga idol. Yakult yan, mga idol. Dito na tayo sa 189 yards. 189. Lagyan lang natin sa 188 para hindi tayo mag-over. 52. So nasa 47 tayo. 42 pag naglagay tayo sa 52.3. Yan. Okay. Tago. Ito. Katago, mga idol. Ito lang. Sige, subukan natin to. 189 yards. Uy. Bitid. Okay, sulat natin ito. Kamali yung dial ko. Kasi hindi 88. So, yung dial natin. Uy. So, bitin talaga tayo, mga idol. Hindi kaya 190 yan. Kasi yung nare-range ko is 191. Pero yung bakod na yun, mga idol. Yung bakod yung 191. So, alam na wala tayo. So, yung bakod yung 191. Pero yung... Kasi yung Yakult, hindi ko kanina ma-range yan kasi malalim yung putik na yan eh. Anyway, hold tayo. Try natin. Hit 189 yards.
Pa! Woo! Challenge! May miss ako. Ilan ba? 2? Kailangan yan. Woo! Nimrod, mga idol. Nimrod na kinonvert sa PCP. Ayan. Napakaganda. Woo! So, yun na nga mga idol. So, I think, sa tingin ko lang, pasado tayo. Pero alam ko sa challenge is fail tayo kasi dapat, kasi yung challenge is 5 shots each bago ka makakapag-move sa isang target. Pero yung ginawa natin, dahil fail na tayo sa 80 pa lang, diniretso na natin. Pero anyways, tinamaan naman natin lahat. Isa lang yung hindi natin tinamaan, yung 117 yards. Pero nakita nyo naman yung point of impact doon mga idol sa 117 yards. The problem is din dito sa pwesto ko mga idol, may harang tayo sa unahan. So wala na po akong area or space na hindi sasabit yung ating projectile. So may damo kasi. So pinabuti ko nang wag nang tirahin yun at nag-move on na lang ako dito sa iba at baka maubusan lang tayo ng pellet. Anyways, na-hit naman natin hanggang 189 yards. Goods na ako para sa unit natin na to mga idol. Nimrod PCP mga idol with dual regulator. So dalawang adjustable reg yung gamit natin. Yung unang reg natin is na lumalabas ng 2,200 PSI. Then yung second reg natin is nandun lang sa 1,560 PSI. So ayan mga idol, meron tayong 105 bar. So ilan ba yun? Meron tayong yung reg pressure natin is 105 bar. Tumatakbo yung unit natin ng 890 FPS sa pellet na 18.8 to 18.9 grain na Astro 18 mga idol. So mabigat yung ating pellet na Astro ngayon, pero napakaganda kasi para siyang manipis lang yung likod niya. Unlike kung kasing bigat siya ng Meteor, yung Meteor is makapal na po yung kanyang skirt. Siya, hindi po siya ganong kakapal at hindi din siya ganong kanipis. Yan po lagi yung ating kinukuha. Pero minsan may nakukuha tayo mga 18.5 grain, 18.2 grain. Meron tayong ganon, pero hindi po natin kinukuha talaga yung mga maninipis yung skirt. So sa mga gusto mag-purchase yan ng ating mga patoka mga idol, meron tayong link sa baba mga idol. At para ma-contact nyo ako, ma-message nyo ako mga idol sa mga tumatanong dun about sa tent mga idol. So, gagawa ako ng video regarding dun sa tent, yung isa nating tent, ito. Gagawa ko ng video, then dun mag-share ako siguro kung magkano yon. Try natin. Tapos kung sure buyer po, kung gusto nyo mag-order, magpa-order sa akin, pwede. So, i-message nyo lang ako mga idol, PM nyo ako. So, mga gustong sumali po sa ating mga paraffol, so ilalagay ko po yung description. Kung saan nyo ako makakontakt, yung link po ng messenger ko po ilalagay ko po sa baba sa description box mga idol. So ito po na unit natin, yung scope natin na gamit is LHD 4216 by 44 SFIR FFP. So meron tong 90 MOA. So 90 MOA elevation, turrets, dial, travel. Bahala na kayo kung anong gusto yung term dyan. At meron tayo dito nakakabit na adjustable mount na 100 MOA. So naka-zero yung turrets natin sa 100 ay sa 25 yards. Then ay naka-zero yung mount natin sa 25 yards. Then fine tune about sa turrets. Then kaya marami pa po tayong dial. So yung dial natin doon na 100 ay 53 MOA is meron pa tayong pwedeng i-dial na 40 MOA na hindi pa natin ginagamit itong ating mount. So pag ginamit na natin ating mount, madadagdagan pa yan. So possibly kaya natin mag 0 more than 300 meters mga idol gamit ito. Depende po sa speed na gagamitin nyo and sa projectile, kasi kung projectile natin ay magaan, hindi na po aabot yan doon. Bakit? Bakit ba mabigat yung aabot? Kasi yung mabigat po is mas mataas yung kanilang ballistic coefficient, mas madali sila makapag-travel, and mas flatter ang trajectory nila kesa po sa magagaan na mabibilis tumakbo. Tama ba ako? Yun lang po sa pagkakaalam ko. Paki-correct na lang po ako kung mali. And anyways, thank you so much po sa inyong pagsuporta sa mga nanalo kay Sir Jonathan Duron.
Ay Joseph Duruon, nanalo ng Yongheng PCP compressor. Thank you. At kay Sir Mang Frank ulit, nanalo siya ng ating tripod mga idol. Thank you. So, meron ako pinaparapol mga idol, 5,000 Astro pellet and Yongheng PCP compressor ulit. Meron pa ako MD receiver, meron pa rin 10 slots mga idol. And meron ako ngayon carbon fiber na tripod mga idol. So mga gusto dyan mga idol, mura-mura lang yan mga idol. Pumasok na kayo sa GC ko mga idol, tandaan nyo yan. Ibang swerte mga idol. So maraming salamat po. Thank you sa panonood. At hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. Ingat po sa lahat. Sa mga kabisyo natin dyan. Blinking.